Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Chapter 81 hanggang 70. Wala akong pinagsisisihan, bituka ko lang ang berde. Hindi nagtagal, naibenta na ang mga unang bagay na hindi nakapipinsala, nakangiting sinabi ni Suley, lahat. Ang aming auction house ay nakakuha ng kayamanan sa unang 2 araw, naniniwala akong magiging interesado ang lahat. Ang item na ito ang kayamanan ay isang magandang sandata. Pagkasabi niyon ay pumalakpak siya, at agad namang may waiter na nagdala ng rosewood na plato na may mahabang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ni Suley ang kahon na gawa sa kahoy, naglabas si Suley ng mahabang espada mula sa loob at hinugot ito ng may tunog na, kumalitong. Dala ng espada ang dagandong ng dragon, at kumikislap ang malamig na liwanag. Ito ay karapat-dapat na i-auction dito. Ito ay talagang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang mahabang espadang ito ay tinatawag na Zontai. Ginawa ito ni Ruan Chengjie, ang pinakasikat na panday sa ating kaharian ng langit. Pumuputok ito ng buhok at pumuputol ng buhok. Ito ay isang ganap na top-notch magic weapon. Matatawag itong pinakamahusay para sa koleksyon. Tulad ng alam mo, ngayon ay ang panahon ng agham at teknolohiya. Tulad nito ang mga sandata na ginawa gamit ang purong craftsmanship ay madalas na hindi alam ng mga tao sa merkado. Magagandang mahahabang espada bilang mga dekorasyon sa mga dingding ng kanilang mga tahanan, ngunit itong tibak na tagaputol ng bakal, ngunit ito ay tiyak na matatawag na espada ng bahay pakisuyong tingnan. Habang sinasabi niya ito, isang waiter ang umakyat sa stage na may hawak na bakal na tubo. Hinawakan ni Suley ang tibak na nagtatanggal ng bakal at iwinagayway ito ng swish. Nakarinig siya ng mahinang, "Siya," na tunog, at ang bakal na tubo ay biglang naging 2 piraso. Ang hiwa ay kasing kinas ng salamin, na naging dahilan ng lahat ng mga bisita na naruroon ay, isang sigaw ng pagkagulat. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, napakaganda ng bagay na ito. Tumanggaw rin ang mga tao sa paligid niya. Ngayon, nang makitang napukaw ang gana ng mga tao, tumanggaw si Suley nang may kasiyahan at malakas na inihayag, magsisimula na ngayon ang bidding para sa sikat na espadang Zontai. Ang panimulang presyo ay 100,000, mangyaring magbid kung gusto mo. Ito ay mabuti. Binili ko ito para masaya. Mabilis na itinaas ni Hong Dali ang kanyang karatula, 300,000. Triple ang presyo, hindi kita hahayaang maglaro ng ganito. Sa oras na ito, hindi bababa sa 80% ng mga gustong magbid ang naputol, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga tao na gustong mangolekta ng ganitong uri ng magic sword, at may nagtaas ng presyo, 350,000. May nag-alok ng 350,000. Mayroon bang mas mataas sa kanya? 350,000 sa unang pagkakataon. Si Hong Dali ay gumawa ng isa pang alok nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Sa pagkakataong ito, napangiti si Hong Anbao at sinabi sa sarili, kumilos ang alibughang anak na ito. Mukhang gusto niya talaga ito. Kung hindi mo siya dayin ngayon, sayang ang magandang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, dahan-daang itinaas ni Hong Anbao ang kanyang kamay. Ang tanda sa kanyang kamay, 600,000. Nang marinig ang boses na ito, biglang tumahimik ang venue. Ito pala ay si Hong Anbao mula sa pamilyang Hong. Sa pagsasalita tungkol sa pamilyang Hong, talagang walang sinuman sa napakaraming tao sa eksena ang hindi nakakaalam na sila ang pamilyang Hong na ang kapangyarihan ay lumaganap sa halos buong langit. Bagamat madalas na iniisip ng mga tao ang pinunong si Hong Wigyo, ang Hong Anbao na ito ay isa ring napakalakas na sangay ng pamilyang Hong at medyo may katayuan sa pamilya. Hindi mo ba nakita na kahit ang big star na si Tai Yajing ay gustong puntahan siya? Mga brilyante ng pamilya, pabayaan ang iba. Ngayong si Hong Anbao ay sumigaw ng mataas na presyo na 500,000, mayroon na siyang mukha at pera, at ang buong eksena sa auction ay biglang tumahimik. Walang gustong masaktan ng pamilya Hong. Kahit na ang bakal na espadang ito ay mabuti, ito ay hindi isang bagay na masyadong mahalaga. Kahit bihira lang, hindi naman kailangan. At ang pinakamahalagang bagay ay mayroong mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Hong Anbao at Hong Dali. Si Hong Dali ay isang kinikilalang aliberga. Wala siyang pakialam sa paggastos ng pera, at wala siyang pakialam kahit na may magtaas ng presyo sa kanya. Ngunit iba ang hakbang na ito ni Hong Anbao. Kung talagang gusto niya ito, kung gayon ang pakikipaglaban sa kanya ay tiyak na hindi magbubunga ng magandang resulta. Kaya sa oras na ito, ganap na tahimik ang eksena, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Dali at Hong Anbao. Nakaupo sa bundok at nanunood ng labanan ng mga tigre, tiyak na bihira ang ganitong uri ng pananibik. Tibak na tagaputol ng bakal, 500,000, isang beses. Nang makita ang presyo ni Hong Anbao, ibinenta din siya ni Suley para iligtas ang mukha, at agad na sumigaw. Puno ng saya ang mukha ni Hong Anbao, at hindi niya nakalimutang lumingon at ngumiti kay Hong Dali. 800,000. Ngumuso si Hong Dali, medyo kalmado ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, para sa kanya, hindi na kailangang mag-alinlangan para sa mas mababa sa 5,000,000. 1,000,000. Alam na alam ni Hong Anbao ang mga detalye ni Hong Dali at agad na itinaas ang karatula para tumaas ang presyo. 1,2 milyon.
Hindi nag-atubili si Hong Dali, na may ngiti sa kanyang mukha. 1,800,000. Isang pinong espada na gawa sa ordinaryong pinong bakal. Sa katunayan, para sa mga taong ito, ang 500,000 ay isang mataas na presyo. Hindi bababa sa maaari itong ituring bilang pagsuporta sa kawang gawa. Pero sa isang kisap mata, umabot na sa 1.8 milyon na nakakaloka. 2,250,000. Patuloy na hinawakan ni Hong Dali ang karatula. Sa oras na ito, ganap na pumasok si Hong Anbao sa ritmo. Ito ay isang natural na reaksyon at itinaas niya ang karatula at sumigaw, 2,250,000. Pagtapos niyang sumigaw, alam na niyang masamang tao siya. Siguradong, napakaraming tao sa paligid niya. Habang siya ay ngumingiti, ang mukha ni Hong Anbao ay naging berde at puti, at mabilis niyang binago ang kanyang mga salita, 2,600,000. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sumunod si Hong Dali. Narinig lamang ni Hong Anbao si Tang Moxon, na nakaupo sa tabi ni Hong Dali, na nagsabi, Dali, itigil ang pagbaril. Naalala ko lang, kaya ba ng katawan mo na gawin ito? Nagising si Hong Dali mula sa isang panaginip, pinag-isipan ito ng mabuti, at biglang napabulalas, Okay, nagtaas lang ulit siya ng presyo, di ba? Susuko na ako. Sumuko na lang. Sumuko na. Sandaling katahimikan ang namayani sa auction house. Pagkatapos ng katahimikan, sa wakas ay sumiklab ang isang mabangis na usapan. Siya, sumuko na talaga. Sumuko na talaga siya sa oras na ito. Kalokohan, espada lang. Kahit hanggang langit, 5 o 6 na milyon lang ang halaga. Ito ay 2.6 milyon na astronomical figure. Oo, talagang umaatres ka sa Agus. Kung ako yun, kailangan kong tiisin hanggang dulo kahit para lang sa mukha. Paano ko pa masasabing hindi ka magaling? Kung wala kang determinasyon ng isang malakas na lalaki na putulin ang kanyang pulso, paano ka malayang uusad at atres? Realm. Tignan mo yung sinabi mo, hindi naman ganun kahiwaga. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Young Master Dali? Ang kanyang kalusugan ay palaging masama. Ang bagay na ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa ilang libra. Plano niya noon na bilhin ito para masaya, ngunit ngayon ay gusto niyang hindi na siya makagalaw nang bumangon siya at ayaw nang maglaro. Normal lang na sumuko, pero, hindi niya sinabi ang mga sumunod na salita, ngunit natural na alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinagat ni Hong Anbao ang kanyang mga ngipin at yamakap sa kanyang upuan, gustong umiyak ng walang luha. Nakalkula niya ng tumpak ang bottom line ni Hong Dali, ngunit nakalimutan niya ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali. Kung iisipin, ito ay totoo. Anong uri ng pangangatawan mayroon si Hong Dali? Ang taong mapapagod kahit maglakad ng 1,800 metro ay maituturing na multo kung mapupulot niya ang bagay na ito. Kung may gusto siyang ibang interesante, hindi ito magiging problema hanggang 4 na milyon. Ngunit ito ay eksakto kung ano ito. This time it is definitely a big hemorrhage, 2.6 million, hindi maliit na halaga. Pero ang pinaka hindi komportable kay Hong Anbao ay hindi siya makapagpakita ng panghihinayang, kung hindi ay lalo siyang minamaliit. Maaari lamang siyang magpanggap na gusto niya ang bagay na ito, at patuloy na ngumiti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Binabati kita at ipahayag ang iyong kasiyahan. Si Hong Anbao ay walang pinagsisisihan, ngunit ang kanyang mga bituka ay berde. Kabanata 82 Madilim na gintong kalidad, mapagkakatiwalaan. Sa oras na ito, palihim na napabuntong hininga si Suley, Kuya, hanggang ngayon ay matutulungan lang kita. Pagkatapos ay tiyak na dinampot niya ang martilyo, 2,600,000 sa isang pagkakataon, 260,000 sa isang pagkakataon. 100,000 2 beses, 2,600,000 3 beses. Nahulog ang martilyo, deal. 2,600,000, 2,600,000 iyon. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao, itong 2,600,000 ay sapat na para tumagal ka ng ilang buhay at may matitira pa. Kahit na ang isang mayamang pamilya ay maaaring mamuhay ng marangya sa loob ng 2 o 3 buhay. Ngunit ngayong nabigkas na ang mga salita, sa harap ng napakaraming tao, matitiis ko lang. Pero hindi pa rin siya naglakas loob na maghayganti. Kung susuko ulit si Hong Dali sa anumang dahilan, kailangan niyang magpakamatay. Si Liu Mengzin sa gilid ay umiling din ng walang magawa. Masyadong maraming variable ang Hong Dali na ito. Okay lang na sabihin ito, ngunit hindi ito maaaring maging labis. Kung si Hong Anbao ay hindi pa nasa harap ngayon, naramdaman ni Liu Mengzin na siya ang ma-depress ngayon. Sinong mag-aakalang susuko si Hong Dali dahil dito? Si Tang Moxon ay tumatawa ng gusto na ang kanyang abs ay malapit ng lumabas, ang kanyang mga mata ay nanliit sa crescent moons, at si Lin Haianwei sa gilid ay hindi napigil ang tumawa. Ang sino mang gustong linlangan si Young Master Dali ay tiyak na siya mismo ang tatalon sa bangin, at si Young Master Dali ay kakailang ganing gawin ito muli. Binigyan siya ng sipa. Speaking of which, hindi talaga bagay ang sword wielding para sa isang alibughang tulad ko. Buti na lang at hindi ko ginawa. Napangiti si Hong Dali. Si Hong Anbao sa harap ay halos samuka ng dugo. Ang susunod na lote, ang pangalawang highlight ng auction, ay isang mahiwagang piraso ng alahas.
Ang susunod na item sa auction ay isang piraso ng alahas mula sa Tang Dynasty. Muling ginamit ni Sule ang kanyang matalas na dila, ngunit sa pagkakataong ito ay natutunan niya ang aralin at ipinakilala muna ito, ang piraso ng alahas na ito ay napakarilag at marangal. Parehong sa mga tuntunin ng pagkakagawa at material, maaari itong ituring na napakahusay. Ang pangalan nito ay madilim na gintong hikaw. Sa oras na ito, ang waiter sa gilid ay nagdala ng isang kahoy na plato, na natatakpan pa ng isang piraso ng pulang tela. Lahat, mangyaring tingnan. Itataas na sana ni Sule ang pulang tela nang direktang sinabi ni Hongdali, 5 milyon. Oh my God, eto na naman. Kung tutusin, isang beses na itong nangyari. Sa pagkakataong ito, mabilis na nag-react si Sule at binuksan ang pulang tela, ang dark gold na hikaw ay may batayang presyo na 150,000. Si Master Hongdali ay nagbid na ng 500,000. May iba pa bang gustong magbid? Tingnan mo itong mga hikaw. Napakaganda nito, at ang tunay na halaga nito ay humigit kumulang 800,000. Kaya sa pagkakataong ito, maraming tao ang nakipagtulungan, 600,000. 700,000. 800,000. Hahawakan na sana ni Liu Mengzin ang isang karatula at sumigaw ng 1 milyon, ngunit napakasimpleng sinabi ni Hongdali, 1,200,000. 10,000. Walang magawang umiling si Liu Mengzin, at kinailangan niyang ibaba muli ang karatula. Sunod-sunod na sumuko ang karamihan sa ibaba, alam ng Diyos kung gusto niyang Master Hongdali ang bagay na ito o hindi. Sa huli, walang suspense. Ang pares ng dark gold na hikaw na ito ay na-auction ni Hongdali sa mataas na presyo na 1.2 milyon. Dali, bakit gusto mong bumili ng hikaw? Hindi mo ito maisuot. Nang matapos ang auction, nagtanong si Tang Moxon na kalahating nagtataka at kalahati ay sadyang kusa. Ngumuso si Hongdali, hindi mo ba narinig ang pangalan ng hikaw na ito? Dark gold, dark gold. Tiyak na magandang bagay ito. Noong nilaro ko ang laro, ang mga katangian ng dark gold na kagamitan ay napakalakas. Ang Yu daw ay dark gold. Ang kalidad ay mapagkakatiwalaan. Agad na natigilan si Tang Moxon. Bago dumating ay nagplano na silang dalawa na kumita ng kayamanan sa pagkakataong ito. Ang Hongdali na ito ay talagang may talento sa paggawa ng kayamanan. Pagkasabi nito, tumalikod si Hongdali at sumugod. Sinabi ni Li Nianwei, Sister Nianwei, nakikita kong wala ka pang hikaw, kaya ibibigay ko sa iyo ang mga hikaw na ito. Oy, dark gold na kagamitan, napakamahal nito, at mayroon itong ilang mga katangian na nakalakip dito. Marahan na ngumiti si Li Nianwei, siya. Sumang-ayon, okay. Ang maladyosa niyang ngiti ay agad na nagpamulat sa lahat ng lalaking nakapaligid sa kanya at tumibok ang kanilang mga puso. Tinakpan ni Liu Mengzin ang kanyang mukha sa harapan. Itinuring niya si Hongdali bilang kanyang kalaban, ngunit siya talaga. Kalimutan ito, nagkamali siya. Mula ngayon, ang gayong buhay na kayamanan ay maaaring gumastos ng maraming pera hanggat gusto niya. Kung aawayin mo ulit siya, bababa ang IQ mo. Bagamat nawala si Hong Anbao ng 2.6 milyon, hindi siya gaanong nalulumbay sa oras na ito. Sa halip, naisip niya, itong alibughang anak, ayos lang. Tawagin natin siyang isang matinding aliberga sa hinaharap. Sa palagay ko ang mga matatandang lalaki sa pamilya ay hindi maaaring manood lamang. Pagkatapos niyang panuuri na sinira niya ang kanyang pamilya, maganda kung makukuha na niya ang lahat ng ari-arian niya noon. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ko. Siyempre, mas maganda ang mood ni Hongdali, ito ang gusto niyang epekto. Lahat, ang susunod na item sa auction ay ang huling item sa auction. Kailangan kong sabihin na ang item sa auction na ito ay napakaganda. Sa oras na ito, ang auction ay malapit nang magtapos. Inayos ng auctioneer na si Sule ang kanyang boses at ipinakilala, ang bagay na ito ay talagang isang teknolohiya, isang napakalakas na teknolohiya. Nang marinig ang sinabi ni Sule, biglang naging curious ang mga tao sa ibaba. Teknolohiya, anong uri ng teknolohiya ito na maaaring i-auction dito? Are you trying to bluff us? Tiyak na hindi lang ang bagay na iyon. Kapag nakopya na, magiging available na ito sa buong mundo. Oo, hindi kakaiba ang teknolohiya. Labis na curious ang lahat tungkol dito nang tingnan nila ang auction brochure bago dumating, kaya natural na gusto nilang magtanong ng mas malinaw. No wonder lahat ay nagulat. Alam mo, ang teknolohiya, sa mahigpit na pagsasalita, ay maaaring kopyahin ng walang hanggan. Lalo na sa ganitong uri ng auction house, kapag ang isang piraso ng teknolohiya ay na-auction, tiyak na magkakaroon ng backup na kopya ang orihinal na may akda. Kahit na walang backup, ang orihinal na may akda mismo ay katumbas ng isang backup na kopya. Maaari niya itong palitan anumang oras at ibenta muli. Tahimik, lahat. Ikanaway ni Sule ang kanyang kamay, at pagkatapos na tumahimik ang eksena, sinabi niya sa malalim na boses, mahigpit na magsalita, ang teknolohiyang ito, gaya ng sinabi ng lahat, ay maraming pagkukulang na hindi angkop para sa mga auction. Kaya lang, napaka-advance talaga ng teknolohiyang ito sa mundo. Naubusan lang ng pondo ang developer at kinailangan itong gamitin kapalit ng mas maraming pondo, at ako ang nanalo sa iyo. Walang pagtutol.
Tumikim si Sule at sinabi sa malalim na boses, ang teknolohiyang ito ay tinatawag na Virtual Reality Projection Technology. Mangyaring panuurin ang demonstrasyon. Kaagad, ang isang waiter ay nakasuot ng asul na pump-itis na may itim na node sa buong katawan. Pagkatapos maglakad papunta sa auction stage, may dumating na dalawang waiter na may dalang malaking TV screen. Sa lalong madaling panahon, alam ng lahat kung anong uri ng teknolohiya ito. Matapos buksan ang screen ng TV, nagsimulang gumawa ng iba't ibang aksyon ang waiter na nakasuot ng asul na pump-itis. Kasabay nito, sinundan din siya ng isang simpleng katumbas character sa screen at gumawa ng parehong mga aksyon. Pagkatapos magpakita ng ganito sa loob ng 1 minuto, bumaba ang waiter at malakas na sinabi ni Sule, naniniwala akong naiintindihan ng lahat ang partikular na nilalaman ng teknolohiyang ito. Kaya, itong set ng Virtual Reality Projection Technology, Node Projection Suit, Working Principle at Production Method, simula ng shooting ang presyo ay 500,000, at ang auction ay magsisimula na ngayon. 1,000,000. Sa sandaling matapos magsalita ang auctioneer, itinaas ni Hong Dali ang karatula ng mataas. Nagtataka na nagtanong si Tang Moxon sa gilid, Dali, gusto mo rin bang bilhin ito? Para saan mo ito binibili? Ito ay isang hanay lamang ng mga kasanayan at hindi mo magagamit ito. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid niya, at lahat ay nagtaas ng kanilang mga tainga. Habang naghihintay na marinig ang sasabihin ni Hong Dali, ang sobrang alibughang anak. Mukhang napakasaya nito. Nagniningning ang mga mata ni Hong Dali habang nakatitig sa kagamitan, bagaman hindi ko alam kung ano ang magagawa ng device na ito, ngunit mukhang napakalakas nito. Bilhin muna natin ito. Nalaglag ang panga niya. Sa buong lugar. Ni hindi mo alam kung ano ang bagay na ito, kaya kailangan mong bilhin ito upang paglaruan, ang sobrang aksaya ng lalaking ito. Ito ay malinaw na isang ritmo ng hindi pagpapalam sa mga mali. Nagalit si Hong Anbao sa oras na ito, dapat ko bang ipilit ito? Ngunit nakakahiya na bumitaw pagkatapos ipilit ito. Kung ipipilit mo ito ng sobra-sobra, ano ang mangyayari kung ang alibughang anak na ito ay biglang sumuko? Pagkatapos ay mawawalan ako ng halos 5 milyon ngayon. Ang taunang kita ko ay 40 milyon lamang. Kung may mangyari, mawawalan ng saysay ang trabaho ko sa loob ng 1 buwan at kalahati. Sa pag-iisip nito, walang magawa si Hong Anbao, tumahimik ka, dapat mahal siya ng mga magulang ng lalaking ito. Maaari mo akong bigyan ng maraming baon hanggat gusto mo, iba ako, kailangan kong magpigil. Sa wakas ay hindi na niya itinaas ang kanyang tanda. Si Liu Mengzin sa kabilang panig ay unang nagbigay ng karatula, 1,200,000. Pagkatapos ay hinimas-himas niya ang kanyang baba at naisip, itong set ng mga bagay ay medyo high-tech, ngunit hindi ito magagamit ng aking kumpanya, at sa totoo lang, hindi ko rin magagamit ito. Alam mo kung ano ang magagawa nito. Kalimutan na ito ay isang simbolikong bagay, tanggapin lamang ang mas mataas na presyo. Hindi gaanong saysay na makipagkompetensya kay Hong Dali, isang alibughang anak, dahil ang kanyang mga magulang ay nagsabi na ang kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng 100,000 pera at ito ay binigay sa kanya ng kanyang mga magulang at ito ay nagkakahalaga ng 100,000 milyon, ngunit sa huli ay humihiling lamang sa kanya na gumastos ng mas maraming pera, kung siya ay sumuko, ako ay magdurusa ng isang malaking kawalan. Si Liu Mengzin ay palaging isang napakakalmang tao, at siya ay karaniwan at praktikal. Mga aktivista. Maliban kung talagang kailangan mong gumamit ng isang bagay, hindi ka madaling magpasya na bilhin ito. Ito ay katulad ng trabaho ng kanyang kumpanya. Ang lahat ay batay sa praktikal na paggamit at hindi lamang isinasaalang-alang ang mga kwalipikasyong pang-akademiko ng aplikante upang ang kanyang kumpanya ng laro ay maaaring maging mas at mas sikat, na talagang hindi mapaghihiwalay mula dito. 1.2 milyon. Hindi ganoon kalaki ang pakialam ni Hong Dali. Bumili lang siya kung sa tingin niya ay masaya. Hindi na niya kailangang isipin kung sulit ba itong bilhin. 1,700,000. Si Liu Mengzin ay simbolikong itinaas ang presyo at sinabi sa kanyang sarili, iyon lang. Alam mo na lang kung anong klaseng tao siya. Hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Itong Hong Dali na ito ay hindi masamang tao. Sayang ang mga posisyon, kung hindi, ang pagiging kaibigan ay magiging isang napakagandang bagay. Ay, sayang, sayang. 2 milyon. Itinaas muli ni Hong Dali ang kanyang karatula. Sumuko ka na. Napatigil si Liu Mengzin. Ang teknolohiya ng bagay na ito ay high-end, ngunit ang problema ay hindi ito masyadong kapaki-pakinabang, kaya ito ay katuwaan lamang. 2 milyon 1 beses. 2 milyon 2 beses. 2 milyon 3 beses. Nakipagdeal. Agad na binitawan ng auctioneer na si Sule ang martilyo. Sa oras na ito, sa wakas ay tapos na ang auction. Bumili si Hong Anbao ng isang walang kwentang espadang nagtatanggol sa bahay sa halagang 2.6 milyon, at walang binili si Liu Mengzin. Si Hong Dali ang pinakamasaya, habang tumatawa siyang lumabas at nagsabing, haha, tama talaga ang pinuntahan ko ngayon. May mga laruan ang aking munting Satsuma, at niregaluhan ko rin si Sister Nyan Wei ng isang hikaw. Sa wakas, mukhang maganda ang set ng kagamitan na ito, haha. Malungkot ba siya?
Palihim kong hinugot ang panel ng system, at ito ay higit sa 4 na milyon, na maaaring ipagpalit sa 40 puntos ng katangian. Napakaseryoso mo, binili mo ang bagay na ito nang hindi mo alam kung ano ang magagawa nito. Nakangiting sinabi ni Tang Moxon, umuwi ka at magsaya at tingnan kung paano ito gamitin. Ang Prodigal War ay isang kumpletong tagumpay, at ang atensyon ni Liu Mengzin ay naakit ni Hong Anbao noong nakaraan. Si Hong Anbao, isang inapo ng pamilyang Hong, ay hindi masyadong nagmamalasakit kay Hong Dali. Mula ngayon, maaaring maging masayang alibughang si Hong Dali. Sa katunayan, magandang pag-isipan ito ng ganoon. Sister Nianwei, napakaganda mo sa mga hikaw na ito, tumingin si Hong Dali sa kaliwat kanan, habang tumitingin siya, mas nagustuhan niya ito. 2 hakbang pa ang ginawa niya, biglang sumangot, at medyo nanlumo, sayang at hindi ko mahanap ang tama. I was planning to give you something to use as a gift for Xingchen, pero hindi ko nahanap ang mga iyon noon. Hindi ako interesado sa kanila. Nako, hindi ko kailangan ng mga iyon, sabi ni Hong Dali. Sinabi ni Tang Moxon, na medyo nahihiya, huwag kang malungkot, hindi tulad ng walang mga pagkakataon sa hinaharap. Sige, bibili ako para sa iyo kapag may nakita akong angkop. Ngumiti si Li Nianwei sa gilid at sinabing, ano ang suot mo, binibini? Mukha silang lahat, pero medyo kulang yata yung bag niya. Bakit hindi mo siya bilhan ng mas maganda? Bilang isang batang babae, ang bag ay isang napakahalagang bagay ng pananamit. Ayan na. Nag-walk out ang grupo ng mga tao habang nag-uusap at nagtatawanan. Pagkalabas ng elevator, biglang bumulala si Tang Moxon, Sister Zhu Fei, bakit ka nandito? Ikaw ba talaga ang taong iyon sa auction house dati? Dugon na babae. Yung kaklase namin na hindi pumapasok sa klase. Nagtataka si Hong Dali at natigilan nang makita ito. Ito ay isang batang babae na halos kasing edad niya, na may mahabang buhok na asul langit na nakatali sa 2 nakapusod, na nakabitin hanggang sa kanyang balakang. Siya ay may medyo payat na figure at medyo patag na dibdib. Nakasuot siya ng maliit na damit na may bell sleeves at isang maikling palda sa ilalim. Nakasuot siya ng itim na seda sa kanyang mga binti at isang pares ng maliit na leather boots. Siya ay mukhang napakalinaw at dalisay. Ang kanyang mga mata ay malaki at maliwanag, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit hindi nito kayang takpan ang kanyang magandang mukha. Kung kailangan kong magbigay ng puntos, si Tang Moxon, ang kaklase na binyansagang, Blood Concubine, ay makakakuha ng hindi bababa sa 99.5 puntos. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit nabigla si Hong Dali. Si Tang Moxon at Li Nianwei sa tabi niya ay parehong ganap na mga kagandahan, na halos walang nakitang mga pagkakamali, kaya medyo malakas ang pagtutol ni Hong Dali sa mga kagandahan. Ang talagang ikinagulat niya ay dahil sa damit ng Blood Concubine, sinabi ni Hong Dali ang isang pangalan, ikaw ba si Hatsune? Hatsune Miku. Si Hatsune Miku na ang kantang, Onion Throwing Song, ay sumikat sa buong mundo. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Lin Chuyin. Ang Blood Concubine na si Lin Chuyin ay lumakad ng dahan-dahan at iniunat ang kanyang kamay ng walang ekspresyon, nasaan ang virtual reality projection technology. Paano ko kakausapin ang Young Master? Matapos makinig sa mga salita ni Lin Chuyin, ang sumusunod na dogleg ay agad na nalungkot. Isang lalaking dogleg ang sumugod at akmang kikilos, gusto mo ba kung ano ang pag-aari ni Young Master? Huwag kang kumilos. Sa pagtataka ng lahat, huminto talaga si Tang Moxon sa harap ni Lin Chuyin. Galit niyang sinabi sa lalaking asong babae, hindi pa nagsasalita si Dali, umalis ka na dito. Puno ng galit ang boses niya, pero balisa at pag-aalala rin na ikinagulat ng lahat. Nakakalito. Oo, Young Master. Young Madam. Si Tang Moxon ay bihirang makakita ng ganoong ekspresyon pagkatapos na makasama ang lahat sa mahabang panahon. Nanginginig sa takot ang lalaki at tiyak na umatras. Nakahinga ng maluwag si Tang Moxon, tumalikod at nagtanong, Sister Blood Concubine, gusto mo bang gamitin ang set ng virtual reality projection technology na iyon? Ang Blood Concubine na si Lin Chuyin ay tumango, ang kanyang boses ay walang emosyon gaya ng dati, magagamit ko ito. Kunin mo na lang kung kailangan mo. Ngumiti si Hong Dali at itinabi ang mga binti ng aso sa kanyang harapan, at nagtanong, Hatsune ba talaga ang pangalan mo? Alam ng lahat. Oo. Iniunat ni Lin Chuyin ang kanyang kamay, nasaan ang kagamitan? Ibigay mo sa kanya. Malamig na umiling si Hong Dali, maaari mong gamitin ito hanggat gusto mo. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ng bagay na ito. Kinuha niya ang set ng mga kagamitan. Mahinang sinabi ni Lin Chuyin, sa aking pangalan, ibalik ito sa loob ng 3 araw. Sabi niya at dirdiretsyong sumakay sa isang itim na super streamline na sports car na nakaparada sa isang tabi, nang hindi man lang nagpasalamat. Sa sandaling nagsimulang umikot ang sports car, umungal ang makina. Ang tambucho ay bumulwak pa ng nakasisilaw na apoy, at nawala sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Pagkaalis ni Lin Chuyin, nagpakawala ng mahabang hininga si Tang Moxon, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo na parang pagod na pagod, at sinabing, sa wakas ay umalis na ako. Ngayon lang ako natakot. Ako, I mean Xingchen.
Pagtingin sa direksyon kung saan nawala si Lin Chuyin, gulat na tanong ni Hong Dali, wala bang problema sa sasakyan ni Chuyin? Mayroon ba itong sasakyan na humihinga ng apoy? Sa oras na ito, nagtanong ang ibang mga tao na sumusunod kay Hong Dali. Lahat ay tumingin kay Tang Moxon nang may pagtataka. Si Lin Yanwei, na kanina pa nagtatago sa harap ng Hong Dali, ay nagsabi, ang Lin Chuyin na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay lubhang mapanganib, nararamdaman ko ito. Siya ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Isang malalim na boses ng lalaki ang nagsabi ng tumunog ang tunog, si Liu Mengzin ay gumanda at dahan-daang naglakad sa harap ng lahat. Tumingin siya kay Hong Dali at nakangiting sinabi, ang iyong mga tauhan ay hindi kumilos laban sa kanya ngayon. Ito ay isang napakatalino na desisyon. Oh, anong dahilan? Tell me. Walang pakialam si Hong Dali. Kung may alam ka, magtanong lang. Ikaw ay lubos na malugod. Si Hatsune ang nag-iisang anak na babae ni Lin Jiayan, ang presidente ng Lin Group, isang Fortune 500 na kumpanya. Huminga ng malalim si Liu Mengzin at dahan-daang sinabi, ito ay talagang wala. Para sa aming bilog, karaniwan naming nakikita ang maraming tao na ganito. Hindi nakakagulat. Ang susi sa problema ay siya ay isang homebody, well, ang uri na nananatili sa bahay buong araw at hindi lumalabas. Isang kasambahay. Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito. Si Lin Chuyin ay isang otako. Isang taong nasa bahay na hindi man lang pumapasok sa klase buong araw. Oo, ngunit siya ay isang homebody, at siya ay naiiba sa ibang mga tao. Sa puntong ito, si Liu Mengzin, na palaging may mataas na pagpapahalaga sa sarili, ay umiling ng walang magawa at sinabing, palagi kong itinuturing ang aking sarili na hindi mas masama kaysa sa iba, ngunit sa kumpara sa kanya, siya ay talagang malayo. Si Lin Chuyin ay miyembro ng Holy Grail na organisasyon. Hindi ko alam kung narinig mo na ang Holy Grail na organisasyong ito. Mapagpasyahang umiling si Hong Dali. Well, sa madaling salita, sa mundong ito, mayroong isang grupo ng mga tao na ang IQ ay mas mataas kaysa sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang grupong ito ng mga tao ay napaka-misteryoso. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kailanman makakaalam kung sino sila at kung nasaan sila. Tanging ang mga nasa tuktok ng mga pangunahing pamahalaan ang makakaalam ng impormasyon tungkol sa mga taong ito, at walang pagbubukod, lahat sila ay ituturing na mga kayamanan. Mayroong 40 katao lamang sa daigdig ang makakatugon sa kalagayang ito sa 5 bilyong tao sa mundo. 2. Ang organisasyong kinabibilangan nila ay tinatawag na Holy Grail, isang organisasyon na tanging ang mga may IQ na 180 pataas ang karapat-dapat na sumali. At ang Lin Chuyin na ito ay miyembro ng Holy Grail, at ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Isang nakakatakot. Teknolohiya geek. Isang tech geek na may IQ na higit sa 180. Nang sabihin ito ni Liu Mengzin, talagang nabigla siya simula nang dumating siya sa mundong ito, ang mga taong nakakasalamuhan niya ay lahat ng mga nangungunang tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay talagang natakot siya nang marinig niya na si Lin Chuyin ay isang tech nerd. Siguro maraming tao ang hindi alam kung ano ang tech nerd. Sa madaling salita, si Tony Stark, ang bida sa box office science fiction movie na Iron Man, na ginawa ng Earth Hollywood, ay isang tech nerd. Hindi nakakagulat na hindi siya regular na pumapasok sa klase, hindi nakakagulat na hiniling niya sa kanya na humiram ng virtual reality projection technology. Ang tech nerd na ito na may IQ na higit sa 180 ay talagang makabuo ng isang exoskeleton armor tulad ng Iron Man. Sa pagtingin sa iyo, dapat mong maunawaan kung gaano nakakatakot ang mga nerds ng teknolohiya. Ngumiti si Liu Mengzin, mas simple iyon. Nang sabihin niya ito, sa mga taong naroroon, maliban kina Hong Dali, Tang Moxon at Liu Mengzin, ang iba walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi napigilan ni Lin Yanwei sa huli at nagtanong, bueno, maaari mo ba akong bigyan ng halimbawa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Sister Yanwei. Lumakad si Tang Moxon sa tabi ni Lin Yanwei at sinabing dahan-dahan, medyo maganda ang relasyon namin ni Sister Shafei. Naging panauhin ako sa bahay niya noong araw na iyon, at maswerte akong may nakita akong nangyari. Naisip ng lahat, ano ang napakahiwaga? Sinabi ni Tang Moxon pagkatapos. Siya mismo ang gumawa ng rocket ilang araw na ang nakakaraan, at ipinakita ito sa akin nang pumunta ako doon. Rockets. Tinanong ni Lin Yanwei ang karaniwang tanong sa isip ng lahat. Hindi, may mga totoong rockets. Ang rocket mula sa launcher. Nagkibit-balikat si Tang Moxon, nag-install si Sister Shafei ng miniature camera sa rocket, at pagkatapos. Napanood ko ang mabilis na pag-alis ng rocket, at sa oras na ito, na-upload ang signal connector mula kay Sister Shafei. Bumalik na may dalang video mula sa lupa patungo sa atmosfera. Nang sabihin niya ito, napalunok ang lahat. Maging si Lin Yanwei, na noon pa man ay walang pakialam, ay natigilan matapos itong marinig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ibig mong sabihin, ang kanyang gawang bahay na rocket ay bumagsak sa atmosfera at pumasok sa kalawakan. Oo, nandito pa rin ako. Pagtingin sa video sa oras na iyon, kinuha ni Tang Moxon ang kanyang telepono at sinabing, gumawa si Sister Zufei ng kopya para sa akin. Makalipas ang 1 minuto.
Ang lalaking dogleg ay nababalot ng pawis, at patuloy na bumubulong, mabuti na lang at wala akong nagawa sa oras na iyon. Sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Liu Mengzin na saktan siya muli, sa totoo lang, Lin Chuyin ang pinaka-nakakatakot ay. Itinuro niya ang kanyang ulo, binigyan siya ng Diyos ng isang pag-iisip na higit na nakahihigit sa iba, ngunit inalis din ang isang bahagi niya, na siyang emosyon. Sa madaling salita, si Lin Chuyin mismo ay halos. Nang walang anumang emotion genes, lahat ng kanyang kilos ay batay sa kanyang survival instinct. Kapag siya ay nasa panganib, hindi niya titingnan kung sino ang ibang tao. Lahat ay nananakot sa kanya. Kahit sinong ligtas ay maaaring maging target niya, maging ang kanyang mga magulang. Kabanata 85, mabilis na humanap ng asawa. Matapos makinig sa mga salita ni Liu Mengzin, lahat ay huminga ng malalim sa air conditioning. Ngayon sa wakas ay nauunawaan na ng lahat kung bakit balisa si Tang Moxon sa oras na iyon. Kung may makasakit sa Lin Chuyin na ito, magiging mas madali para sa isang taong may ilang mga kasanayan na harapin ito. At most, mananalo siya kung marami ang tao. Ngunit kaharap ang isang tech nerd tulad ni Lin Chuyin, alam ng Diyos kung nakasuot siya ng isang set ng exoskeleton armor sa ilalim ng kanyang damit, o kung ang sobrang cool na sports car ay espesyal na binago. Siyempre, bilang isang sobrang alibughang, Hongdali hindi yun ang mahalaga sa akin. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakabulag na gintong liwanag, at ang kanyang laway ay halos tumutulo, wow! Kung gusto kong gumastos ng pera sa hinaharap, maaari ko bang pumunta sa kanya? Ang nerd ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay ang unang lugar upang magsunog ng pera. Ang pagpipilian ay hindi mapag-usapan. Mga tech geeks, kapag ang malaking sistema ng talunan ay na-upgrade sa hinaharap, tiyak na mangangailangan ito ng mas maraming pera. Ang kasalukuyang gawain ay nangangailangan ng paggastos ng 15 milyon sa isang buwan. Pagkatapos mag-upgrade, hindi ito magsisimula sa 10-10 milyon. Noong panahong iyon, nang hilingin ko kay Lin Chuyin na gumastos ng pera para makipaglaro sa teknolohiya, ito ang una kong pinili ng walang paliwanag. Si Liu Mengzin ay halatang natigilan saglit, at pagkatapos ay walang magawang tumango, totoo yun. Ha. Ang galing talaga nito, haha. Tumawa si Hongdali, sa pagkakataong ito, sa wakas ay may mapaglalaroan na ako. Siya nga pala, curious ako kung ano ang gagamitin niya sa virtual reality projection system na ito. Haha. Tinakpan ng lahat ang kanilang mga mukha, nakahanap ng magandang paraan ang young master para mawala ng pera. At sa pagkakataong ito ay mas walang awa, teknolohiya ang pinakamahusay na pagpipilian upang magsunog ng pera. Matapos tumawa si Hongdali, ngumiti si Liu Mengzin at sinabi kay Hongdali, Master Dali, hindi ko alam kung makakausap kita ng ilang salita. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang lahat ay kinabahan, at hindi namamalayang nagtanong si Tang Moxon pagkatapos siyang pigilan, sinabi ni Hongdali, okay, saan tayo mag-uusap? Doon lang. Casual na itinuro ni Liu Mengzin ang isang lugar na halos 2 metro ang layo mula rito. Young Master. Nang makitang aalis na si Hongdali sa kanyang lugar na protektahan, ilang malalaking talunan kabilang sina Tang Moxon at Li Nianwei ay nabalisa. Okay lang. I think this guy is quite reliable. Si Hongdali ay commandant, at saka, napakaraming tao dito, okay lang. Sa oras na ito, hindi bababa sa 100 bisita ang naruroon sa plaza sa harap ng gusali ng Beijing. Napakakalma ni Hongdali. Kung maglakas loob si Liu Mengzin na atakihin siya dito, pupugutan niya ang sarili niyang ulo at sisipain ito bilang bola. Nang makarating silang dalawa sa open space, yumuko muna si Liu Mengzin kay Hongdali. Nagulat si Hongdali at sinabing, Hoy, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong pakialaman. Bakit mo ako binabati? Ngumiti si Liu Mengzin. Mahinang sinabi, sa totoo lang, kailangan kong sabihin na gusto talaga kitang salakayin kahapon. Kaya ang regalo kanina ay isang paghingi ng tawad sa iyo, at sana ay hindi tumanggi si Master Dali. Itinuro ni Hongdali si Liu Mengzin, pagkatapos ay tinuro niya ang kanyang sarili, humihingi ka ng tawad sa akin. Hindi ba kailangan iyon? Para sa iyo, Master Dali, maaaring hindi ito kailangan, ngunit sa palagay ko kailangan pa rin ito. Si Liu Mengzin ay gwapo pa rin gaya ng dati. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, originally, mula sa pananaw mo at ng aking pamilya, ang aking aksyon laban sa iyo ay itinuturing na mapagpaumanhin, at ang iba ay walang masabi. Ngunit pagkatapos ng pagsasama-sama sa isa't isa sa nakalipas na 2 araw, pakiramdam ko na ikaw ay talagang isang napaka-interesante na tao. Kung hindi dahil sa pag-alit na saloobin, marahil ikaw ay magiging isang napakabuting kaibigan. Well, ito ay tiyak na hindi. Nako, sa totoo lang hindi ako kasing galing ng sinabi mo. Nakaramdam ng hiya si Hongdali sa sinabi niya, at tumawa habang hinahaplos ang buhok. Haha, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng 2 pamilya natin sa hinaharap. Ang bagay na ito ay hindi maiiwasan. Naniniwala akong dapat malaman ni Young Master Dali ang tungkol dito. Mabagal na sinabi ni Liu Mengzin, gayunpaman, bagamat tiyak na magiging magkaaway tayo, hindi ako napupuot sa iyo. Kaya narito ako ngayon upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad sa dati kong pagmamadali.
At the same time, gusto kong sabihin na simula ngayon, hindi na ako magkukusa na atakihin ka. You should be a happy prodigal. Gumastos ng pera hanggat gusto mo, at mamuhay ng masaya. Kung mananalo ang pamilya Liu natin sa laban sa hinaharap, mag-iiwan ako ng paraan para sa iyo, at least sisiguraduhin kong magiging komportable ka sa buhay mo. Sa puntong ito, sinabi ni Liu Mengzin ng mahina, kung mananalo ang iyong pamilyang Hong sa huli, sana, Master Dali, mapahintulutan mo akong mapanatili ang aking huling dignidad. Nang marinig ang sinabi ni Liu Mengzin, si Hong Dali, na palaging may mapaglarong ngiti, ay natigilan. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kamahalan ng isang tao. Ngayon ay mayroong Liu Mengzin. Siya ay may kumpiyansa, eleganteng at maganda. Masasabing taglay niya ang lahat ng magagandang katangian sa mundo. Sa katunayan, kung hindi dahil sa posisyon ng pamilya, talagang ayaw ni Hong Dali na maging kaaway ng ganoong tao. Dapat silang dalawang parallel na linya. Si Liu Mengzin ay naglakbay sa buong mundo ng negosyo sa nilalaman ng kanyang puso, at siya ay isang masayang gastusin. Sa kasamaang palad, ang mga bagay sa mundo ay madalas na ganito, at maraming beses na hindi mababago ng kapangyarihan ng tao. Ngumuso si Hong Dali at nakangiting sinabi, madaling sabihin, "Oy, alam mo rin na isa akong alibughang anak na walang magawa kundi gumastos ng pera. Natural na alam ko ang tungkol sa mga gawain ng iyong pamilya. Pag-usapan natin ang mga bagay na iyon mamaya. Sumasakit ang ulo ko sa sobrang pag-iisip. Pero huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang resulta, at least nag-iwan ka ng magandang impression sa akin." Tumango si Liu Mengzin at sinabing, sana magawa mo ulit sa susunod na magkita tayo. Umupo na tayo at uminom ng tsaa. Siyempre, nagkibit-balikat si Hong Dali, kung handa kang makasama ako, ikalulugod kong isama ka. Haha, okay. Tumawa si Liu Mengzin, kung may pagkakataon ako sa hinaharap, mababaliw ako sa iyo. Baka masarap sa pakiramdam. Pagkasabi nito, tumalikod si Liu Mengzin at kumaway, magkita tayo mamaya. Falem. Malakas siyang sumigaw, bilasan mo at humanap ka ng mapapangasawa, para hindi ka na mag-alala tungkol sa akin, Sister Nianwei. Matapos marinig ito, si Liu Mengzin, na napakakul at hindi maipaliwanag, ay sumuray-suray at muntik ng matamba. Dali, anong sinabi niya sa'yo? Yumuko siya o ano? Sa sandaling bumalik si Hong Dali, tumakbo si Tang Moxon para magtanong. Iniunat ng batang babae ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay upang hawakan ang manggas ni Hong Dali, na may labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Bagamat binalak niyang putulin ang pakikipag-ugnayan sa hinaharap, ipinagtanggol pa rin niya ng husto si Hong Dali bago sinira ang pakikipag-ugnayan. Wala lang. Humingi lang siya ng tawad sa akin at umamin na gusto niya talaga akong atakihin kahapon. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya ako sasalakayin sa hinaharap, at sinabi sa akin na gugulin ang aking oras sa kapayapaan. Sa katunayan, nagsasalita tungkol dito, ito bagaman ang matanda ay pag-alit sa akin, siya ay talagang hindi nakakainis. Sa totoo lang, mayroon akong magandang impresyon sa kanya. Naniniwala ka ba sa kanya? Bulalas ni Tang Moxon. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi, tamad akong mag-alala tungkol dito. Ang pagiging masaya ang dapat kong isaalang-alang. Nagkibit-balikat si Hong Dali, fair na, gabi na, umuwi muna tayo. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon halika, tiyak na magkakaroon ng laban silang dalawa sa hinaharap, ngunit sana ay darating ang araw na iyon mamaya. Kung tutusin, hindi pa matatag ang pundasyon ng Hong Dali. Siyempre, walang kwenta kung sabihin yun, kaya umuwi ka na agad. Ngayon ay nakaipon ka na ng higit sa 40 attribute points. Ang tanging paraan para palakihin ang iyong ari ay palakihin ito. Oh, okay, ganito si Hong Dali pagkatapos sabihin iyon, sumakay agad ang lahat sa sasakyan. Sa pag-uwi, hindi nakalimutan ni Tang Moxon na paalalahanan si Hong Dali, kung totoo man o mali ang kanyang sinabi, kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Kahit na hindi siya kumilos laban sa iyo, ang mga sangay ng iyong pamilya ay gagawa laban sa iyo. Ngunit hindi sila masyadong palakaibigan. Mag-ingat sa kanilang masamang hangarin. Dapat mong bigyang pansin ito. Oo, alam ko. Komportableng inunat ni Hong Dali ang kanyang katawan habang nakasandal sa backseat. Inaantok na ako. Habang nalilito siyang nakasandal kay Li Nianwei, biglang lumapit si Li Nianwei sa tenga ni Hong Dali at bamulong, "Young master, parang may mali sa dark gold earrings na ito. Mas malinaw ang pakiramdam ko kapag isinuot ko ito. Napakakol, hindi ko alam kung ito ang dahilan, pero malinaw ang pakiramdam ko pagkatapos kong suotin ito." Talaga. Biglang natuwa si Hong Dali at bumaling sa pares ng hikaw. Siya tumingin sa kanan at nagtanong, maaari ba talagang bumili ako ng isang artifact? Akala lang niya ay masaya ito, ngunit maingat na hinawakan ni Tang Moxon ang pares ng hikaw at biglang sinabing nagulat, "Dali, parang may mali sa mga hikaw na ito. Naaalala mo pa ba ang malinaw na tubig na singsing na ibinigay mo sa akin noong araw na iyon? Tandaan mo, anong meron?" Kakaibang tanong ni Hong Dali. Ang pagsusuot ng asol na singsing ng tubig ay maaaring panatilihing dumadaloy ang dugo sa buong katawan, pinapanatili itong mainit sa taglamig at malamig sa tag-araw. Ang maitim na gintong hikaw na ito ay makapagpapalinaw sa isipan ng mga tao,
Pag-aaral ni Tang Moxon, ang asul na tubig at madilim na ginto ay may magkatulad na pangalan. Ayon sa 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy at lupa, pareho ba sila? O aking Diyos, ito ay talagang isang malaking pagtuklas. Nagulat si Hong Dali at sinabing, totoo bang ang pagsusuot ng mga ito ng magkasama ay may mga katangian ng isang set? Ibig mong sabihin, ang set ng alahas na ito ay dapat magkaroon ng 5 piraso. Ang 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Ang swerte mo ay walang kapantay, ungol ni Tang Moxon. Sinabi niya, maaari kang bumili ng isang artifact pabalik kung sinasadya mong gumastos ng pera. Pakiramdam ko ay pareho talaga ito. Ngayong mayroon na tayong tubig at ginto, kailangan pa rin natin ng kahoy, apoy at lupa. Hindi ko alam kung kaya kong kolektahin silang lahat. Young Master, napakamahal na bagay. Matapos marinig ito, tatanggalin na sana ni Li Nianwei ang mga hikaw, ngunit ayaw niyang mapa-attract si Hong Dali. Nakangiti lang ang narinig niyang sinabi nito, isuot mo muna, sabi ko sa iyo ibigay mo, kung mayroon akong natitira pang 3, naipon na lahat. Pwede mo naman ibigay sa akin to para subukan pagdating ng panahon. Bakit ka ngayon ay balisa? Hindi ko alam kung kailan ko ito itatapon ng hindi sinasadya. Hindi tumanggi si Li Nianwei sa mga salita ni Hong Dali at bahagyang ngumiti. Tanggapin mo. Nang malaman ito, tuwang-tuwa si Hong Dali, lumuwa ang kanyang mga mata ng kumikinang na liwanag, at tumawa siya ng malakas, haha, ang galing. Nako, ang paborito kong laro ay ang mangolekta ng mga set, ngunit hindi ko alam kung ang bagay na ito ay totoo. Mayroon akong isang set. Gagawin ba talaga akong isang Superman? Kailangan kong bigyang pansin sa hinaharap, hehe. Bamulong pa rin si Tang Moxon, ang alibughang maaaring gumawa ng magic weapon, ang aking pananaw sa mundo. Pagkatapos, sayang. Ang alibughang labanan ngayon ay isang ganap na tagumpay, at lahat ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Una, pinabalik sina Tang Moxon at Li Nianwei upang magpahinga, at sa wakas ay nagbukas ng daan ng 3 hanggal na praying angel sa harapan. Umupo si Hong Dali sa likurang upuan ng sarili niyang angel na may mataas na pakpak, at mas naging excited ang kanyang kalooban, higit sa 4 na milyon ang kabuoang nagastos nitong mga nakaraang araw. Ipinakikita rin ng Big Prodigal System na maaari itong ipagpalit sa 43 attribute point. Hahaha, ay dadagdag ko ito kaagad pagdating ko sa bahay. Mamamatay na siya. Sa totoo lang, nagawa na ito ni Hong Dali dati. Nag-save ako ng ilang attribute point, ngunit hindi ko ginamit ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang sexual ay hindi katulad ng katangian ng index ng kalusugan. Ang ibig sabihin ng kalusugan ay kapag mas marami kang idadagdag, mas maraming benepisyo ang makukuha mo, at kung mas mataas ang idaragdag mo, mas magiging komportable ang iyong katawan. Iba-iba ang mga kakayahan sa sexual. Ang bagay na ito ay nauugnay sa laki ng ari ng lalaki. Ang normal na anyo ng ari ng isang may sapat na gulang ay mas malaki lamang ng kaunti kaysa sa isang hinlalaki. Ang ilang mga tao na may pambihirang mga talento ay maaaring bahagyang mas malaki, ngunit may limitasyon. Sabi mo kung magdadagdag ka ng 2 o 3 puntos, hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. Kaya naman tiniis ito ni Hong Dali at hinintay ang dami ng attribute points na may pawn. Ngayong nakapagdagdag na siya ng higit sa 40 attribute point ng sabay-sabay, kitang-kita ang pagbabago. Pagdating sa bahay, dumiretso si Hong Dali sa kwarto, Nay, babalik na po ako. Aakyat muna ako. Hoy, maliit na bastard, dahan-dahan, dahan-dahan. Huwag mahulog. Nang makitang napakamayabang ni Hong Dali, halos lumundag ang puso ni Lan Rock simula sa kanyang dibdib, hindi kita pinilit na mag-aral, bakit nagmamadali kang tumakbo? Kailangan mong kumapit sa hagdan para umakyat. Hindi ka natatakot na hindi sinasadyang makatapak sa ere. Nakuha ko, Nay, hehe. Humalaklak si Hong Dali, hinawakan ang kanyang ilong, at tiyak na binagalan ang kanyang lakad. Medyo masama kung muling mag-alala ang pamilya. Hindi nagtagal pagkatapos na makapasok sa kanyang kwarto, ibinaba ni Hong Dali ang kanyang bag, hinubad ang kanyang coat, at pagkatapos ay nagsimulang huminga ng malalim. Huminga ng malalim. Matapos huminga ng 10 malalim, sa wakas ay natahimik niya ang kanyang tononibik, at pagkatapos, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Maingat na nilock ni Hong Dali ang pinto, isinara ang mga kurtina, at sa wakas ay umikot at umikot, medyo nag-aalala tungkol sa mga nadagdag at natalo, at sa wakas ay tumakbo ng 1 pang oras. Noon lamang siya tuluyang nagpahinga ng lubusan at naghanda upang simulan ang pagtaas ng kanyang mga katangian. Sa katunayan, hindi nakakagulat na labis na nag-aalala si Hong Dali. Wala pa ring ideya si Hong Dali kung ano talaga ang ibig sabihin ng kakayahang sexual. Sa pinakamainam, ang pagtaas ng kakayahang ito ay maaaring magpalaki ng ari ng lalaki. Nakilala na rin ito ng sistemang ito, na nangangahulugan na maaari itong maging tulad ng mga ordinaryong tao. Ngunit, sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang default na sukat ng system para sa ari ng isang normal na tao? Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi teknolohiya sa lupa. Kung iniisip nito na ang matigas na anyo ng ari ay humigit kumulang 5 o 6 na sentimetro o 7 o 8 sentimetro, ito ay kasing laki ng isang normal na tao. Tapos siguradong sasampa sa pader si Hong Dali.
Kaya ito rin ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na idagdag ang katangiang ito. Ang bagay na ito ay masyadong hindi tiyak, at sino man ay kailangang mag-alinlangan. Pero no matter what, after hesitating and hesitating, may attribute points din ako. Sa huli, kailangan ko pa ring magdagdag. Lumaban ka. Kung hindi ka magtagumpay, magiging mabait ka. Matapos magdesisyon, huminga ng husto si Hong Dali, hinubad ang lahat ng kanyang damit ng 2 beses, at sa wakas ay bumalik sa kanyang hubad na estado. Pagkatapos, na may kahabag-habag na ekspresyon, tiningnan niya ang maliit na ari na gumugulo sa kanya hanggang ngayon. Ang ibabang bahagi ay hubad, at sa gitna ay mayroon lamang isang puting ari na kasing laki ng kalahating maliit na daliri, na may 2 bola na kasing laki ng tiyan ng hinlalaki, na tumutubo doon mag-isa at desyerto. Kalimutan ang tungkol sa maliit na ari, ang kanyang kapatid na babae ay may isang balat ng masama, na 3 sentimetro lamang ang haba, at ang balat ng masama lamang ay 1.5 sentimetro. Sa pagtingin sa napakagandang maliit na bagay, gusto talaga ni Hong Dali na dagdagan ito ng ilang hagod, para ito ay parang ulo ng elepante. Huminga siya ng malalim, kahit gaano pa kalala ang kinalabasan, tiyak na mas maganda ito kaysa rito. Si Hong Dali ay gumawa ng isang malakas na desisyon, ilagay ang lahat ng iyong mga punto ng katangian sa iyong mga sexual na kakayahan. Kabanata 87, Lumalaki. Palakihin mo. Kasunod ng mga salita ni Hong Dali, ang kanyang buong katawan ay biglang napalibutan ng gintong liwanag. Tinakpan ng mga ilaw na iyon ang buong katawan noong una, at pagkatapos ay dahan-daang lumiit at gumalaw, una mula ulo hanggang paa, hanggang dibdib at hita, at tuluyang tumutok sa 3 pulgada sa ibaba ng kanyang ibabang tiyan, na siyang maliit na ari. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at tinitigan ang kanyang maliit na ari. Puno ng malamig na pawis ang buo kong katawan at nanlalamig. Sa kritikal na sandali na ito, tinatansya na walang sino man ang maaaring walang pakialam sa lahat ang habang-buhay na kaligayahan ay nakasalalay sa isang pagkakataong ito. Sa ilalim ng mga mata ni Hong Dali na puno ng pagkabalisa at pag-asa, ang maliit na dingding sa wakas ay nagsimulang magbago ng unti-unti. Una, nabuo ito ng paalang. Unti-unti, bagamat napakabagal, halatang lumalago nga. Una, lumaki ito sa diameter na 0.5 mm, pagkatapos ay 1 mm, pagkatapos ay 1.5 mm, at pagkatapos ay 2 mm. Ganito lang, unti-unti, parang isang proseso na parang buto na tumutubo at tumutubo. Kapag ang diameter ay nadagdagan ng 2 sa 5 mm, ang haba ay nagsisimula ring magbago. Una, ang loob ng balat ng masama ay nagsimulang kumadyot ng paunti-unti, at pagkatapos ay kitang-kita na ang bilog na umbok sa harap ay paunti-unting lumalaki. Ang pagbabagong ito ay mas mabilis kaysa sa paalang na paglaki, 1 mm, 2 mm. Sa ilang paghinga lamang, ang bilog na protrusion ay umabot na sa harap ng balat ng masama, at pagkatapos ay isang maliit na ulo ang sumusulpot. Natigilan si Hong Dali nang makita niya ito. Eto na, medyo cute, maputi at malambing ang kapatid nating ito. Well, kapag pinakasalan ko ang aking asawa sa hinaharap, sa palagay ko ay hindi siya tutol kung gusto kong halikan niya siya. Sa puntong ito. Sa oras na iyon, nagsimula ng mahubog ang ari ni Hong Dali, na umaabot sa kalahati ng laki ng kanyang hintuturo. Pagkatapos, nang ang puso ni Hong Dali ay nasa kanyang lalamunan, ang gininto ang liwanag ay naging mas matindi, at ito ay talagang patuloy na lumalaki. Natigilan ang mga mata ni Hong Dali, at patuloy siyang sumisigaw sa kanyang puso, magaling. Mahusay. Halika, halika, halika. Sa oras na ito, sigurado si Hong Dali na gusto niyang magtrabaho ng husto sa buong buhay niya. Hindi kasing dami ng oras na ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa kalahati ng isang maliit na daliri hanggang sa kalahati ng isang hintuturo, at malinaw naman, ito ay malapit nang maabot ang laki ng kalahating daliri. Kapag nakikita ang ganitong uri ng eksena, walang sino man ang makakapagpapanatili ng isang normal na pag-iisip. Sino ang makakapagpapanatili ng isang normal na pag-iisip sa oras na ito? Mga tao, huwag sumuko o magpaliwanag. Lumalaki pa ang maliit na ari. Oo naman, sa isang saglit lang, umabot na ito sa laki ng kalahating daliri. Ang laki ng ari ng lalaki sa pinakakaraniwang estado nito ay halos hindi mas malaki kaysa rito, at ito ay lumalaki pa rin. Dapat mong malaman na ang index ng sexual performance ng Hong Dali ay 80 na lang. Ngunit nang masiyahan si Hong Dali, lumalaki pa rin ang kanyang maliit na ari. Damn it! Anong nangyayari dito? Halos lumundag ang puso ni Hong Dali mula sa kanyang dibdib. Hindi pa rin nawawala ang dilaw na liwanag sa kanyang ari. Lumalaki pa ang ari. Mula sa laki ng kalahating gitnang daliri, patuloy itong lumaki at mas makapal. Ang maliit na ulo ng nakatutuwang kapatid ay parang isang ibon na sinusubukang kumawala sa balat ng itlog. Pumiglas siya ng husto. Pagkaraan ng halos 2 minuto, sa wakas ay tila nakaramdam ng pop si Hong Dali sa isang malakas na tunog. Ang puti at malambot na kapatid sa wakas ay nakawala sa pagkubkob, ang kanyang maliit na ulo ay nakalabas, at nagawa niyang harapin ang mundo ng walang laman. Hindi alam ni Hong Dali kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang kanyang kalooban sa oras na ito. Walang mga salita upang ilarawan ang ekspresyon sa kanyang mukha dahil lumalaki pa rin ang nakababatang kapatid.
Ito ay lumaki sa laki ng isang hinlalaki sa oras na ito. Sa oras na ito, ganap na gamaan ang loob ni Hong Dali. Sa pangkalahatan, ang maliit na anyo ng isang normal na lalaki ay halos ganito lang ang haba. Maaaring mas malaki ito, ngunit tiyak na limitado ito. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang maliit na ari ng lalaki ay lumalaki pa. Simula sa laki ng hinlalaki, nagsimula itong lumapot muli sa gilid, 1 milimetro, 2 milimetro, at sa isang sandali, umabot ito sa diameter ng 1.5 hinlalaki. Pagkatapos ay dumating ang haba. Sa pagkakataong ito ang haba ay medyo mabagal, ngunit iyon ay medyo nagsasalita. Hindi nagtagal, umabot na ito sa laki ng isang hinlalaki at kalahati. Wow hahaha. Sa wakas, purong lalaki na rin ako. Tumawa ng malakas si Hong Dali. Sa ngayon, ang index ng sexual performance ay 80. Kapag umabot na ito sa 100, magagawa na niyang maging isang tunay na dalisay na tao na, tumayo, sa langit at lupa, dalisay. Isang tunay na lalaking may bakal at dugo, isang malakas at dalisay na tao. Pagkatapos, sa sandaling ito, ang gintong liwanag ay hindi pa nawawala. Lumalaki pa ang maliit na ari. Damn it! Anong nangyayari dito? First there was crazy excitement, and then may malamig na pawis mula ulo hanggang paa kuya. Stop bro, if it keeps growing, I will really have a third leg. Ngunit malinaw na, ang kanyang mga panalangin ay walang epekto sa pagkakataong ito, at ang maliit na ari ay patuloy na lumalaki. Mula sa laki at kalahating hinlalaki, unti-unti pa rin itong lumalaki at lumakapal. Napaluha si Hong Dali, langit at lupa, sinong babaeng engkanto ang nagbiro sa akin ng napakalaking biro. Lumipas ang isa pang buong 3 minuto, at sa ilalim ng mga mata ni Hong Dali na halos makapasok sa pader ng lungsod, ang maliit na si Ding Dali ay tumingin sa kanya. Sa wakas ay tumigil sa paglaki. Sa oras na ito, ang laki ng maliit na ari ay umabot sa kapal ng 2 hinlalaki, at ang orihinal na puti at malambot na maliit na ulo ay naging lubhang mabangis. Naniniwala ako na ang sinumang babae na makakakita nito sa hinaharap ay matatakot hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tuluyan na siyang mai-inlove kay Hong Dali. Ha, sa wakas ay huminto. Natakot ako hanggang sa mamatay, ngunit talagang ikinamatay ako. Nagpakawala ng mahabang hininga si Hong Dali, at sa wakas ay tumigil ang bagay na ito. Pababa sa paglaki. Mula sa kanyang kasalukuyang pananaw, ang kanyang maliit na ari ay karaniwang mas malaki kaysa sa isang ordinaryong lalaking nasa hustong gulang, ngunit ito ay isang sexual performance index lamang na 80. Sa wakas naiintindihan ko na. Masayang bumantong hininga si Hong Dali, ang index ng mga ordinaryong tao na binanggit ng sistema, sa mga tuntunin ng sexual na kakayahan, ay tumutukoy sa antas ng mga itim na Aprikano. At ito ay dapat na ganito ang antas ng espesyal na pag-unlad. Hindi nakakagulat na sinabi ito ni Hong Dali. Sa kanyang nakaraang buhay, marami na siyang napanood na love action na pelikula, at ang mga ari ng mga itim na lalaki sa mga ito ay talagang medyo mas malaki hindi bababa sa kumpara sa mga ordinaryong. Siguradong mas magagaling ang mga lalaking artista mula sa isla na bansa. Ito ay wala, ang ilang mga espesyal na itim na tribo ay may mas malalaking titi. Sa kasalukuyan, tila ang index ng aking kakayahan sa sexual ay dapat sumangguni sa antas na ito. Kapag idinagdag ang aking huling index, tiyak na ito ay isang bagay na makapagpapahiyaw at mabaliw sa mga babae. At sa sandaling ito, ang gintong liwanag ay hindi pa natatapos. Halos malaglag ang panga ni Hong Dali sa takot. Pagkatapos, sa kanyang mga mata na puno ng takot, ang kanyang flagella ay umusbong mula sa lupa tulad ng mga usbong pagkatapos ng ulan, lumalagong baliw. Makalipas ang 5 minuto. Tumayo si Hong Dali sa kama, tumangala sa langit at sumigaw, tumabo na ang buhok ko, ah! Dali, ano bang nangyayari sa'yo? Katatapos lang sumigaw ni Hong Dali, at bago pa man siya magkaroon ng oras na magsuot ng damit, sinipa na ng kanyang ina, si Lan Roxy, ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok. Nag-aalala siyang nagtanong, nakakainis ka ba sa isang lugar? Oops! Walang kamalay-malay na lumingon si Hong Dali at sinalubong ang nag-aalalang tingin ni Lan Roxy. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan, at pagkatapos ay marahas niyang tinakpan ang kanyang mga kamay. Nakatira sa ibaba ang maliit na si Dingding, Nay, wala po. Huwag kang gumalaw. Lumiwanag ang mga mata ni Lan Roxy. Sumugod siya sa 2 hakbang at hinampas ang kamay ni Hong Dali, bilasan mo at sabihin kay nanay na tingnan mo. Pagkalipas ng 5 segundo, naging mamasa-masa ang mga mata ni Lan Roxy, ang aming maliit na talunan ay naging isang may sapat na gulang. Okay, iyan ay mahusay. Nay, pwede mo bang sabihin sa akin na magsuot muna ako ng damit, Hong Dali na may pagniwi, kahit hindi ako magsuot ng damit, pwede mo man lang akong hilingin na magsuot ng pantalon. Nahihiya akong tingnan mo. You little bastard. Tumawa ang mukha ni Lan Roxy, ako ay ikaw ina, paano matatakot ang isang bata sa kanyang sariling ina? Habang sinasabi niya iyon, mariing pinunasan ni Lan Roxy ang kanyang mga mata, nako, ang aming alibughang anak ay nasa hustong gulang na, kailangan kong magtulungan upang tulungan kang makahanap ng isang babae at maghanda na magkaroon ng apo. Well, ang babaeng iyon na si Tang Moxon ay nais na putulin ang pakikipag-ugnayan sa pagkakataong ito, ngunit hindi ko gagawin ito.
Siya ay maganda, at ang aming maliit na talunan ay hindi rin masama. Kung kayong dalawa ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi pa nasisiyahan si Lan Roo. Nagpatuloy si Shi sa pag-ungol, napakahusay din ng babaeng iyon na si Li Nianwei. Inimbestigahan ko na ito. Malinis ang kanyang pinanggalingan at magandang karakter. Mabait din siya sa aming munting alibughang anak. Napakaamo niya. Papasukin ko rin siya. Siguradong paprotektahan kita sa hinaharap. Umakyat ka. Isa siyang mabuting manugang na kayang tumira sa sala at kusina. Halos hindi na siya karapat-dapat sa iyo. Hong Dali, tunay ba itong ina? Hindi pa nakontento si Lan Roxy, hindi pa sapat ang dalawa. Payat pa rin ang pamilya natin. Tutulungan kitang makahanap ng ilan pa pagbalik mo. Nako, magkaapo na tayo. Sabi ko nga, nananaginip pa ako ng mga dragon at phoenix kapag wala akong magawa sa mga araw na ito. Nako, akala ko noong una ay bagay, ngunit ngayon ay tila gusto ng maliit na alibughang anak na lalaki ng aming pamilya, kung gusto ko ng isang anak na lalaki ng aming pamilya. Tawagin natin siyang Hong Julie, at kung babae, habang sinasabi niya ito, tumingin si Lan Roxy kay Hong Dali, Dali, anong tawag mo sa isang babae? Hong Dali. Si Lan Roxy ay patuloy na nasasabik sa kanyang sarili, bueno, nag-aaral ka ngayon. Paaralan ay malamang na hindi kita hilingin sa iyo na magpakasal. Huwag kang matakot, kung ang matandang punong guro ay magsabi ng anumang bagay na walang kaparikan, aking babaliin ang kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, Dali, gagawa ako ng daan para sa iyo na makahanap ng higit pang mga babae. Magsilang ng higit pang mga anak. Pagdating ng panahon, ang aking matandang punong guro ay dadalhin ko sa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay, at ang iyong ama ay nasa aking kaliwang kamay. Magiging masagana. Ngumiti si Lan Roxy na parang diablo mula sa kailaliman, Dali, magsikap ka. Bakit ako nagsusumikap ng husto? Diyos, 18 pa lang tayo ngayong taon, okay. Nagmamadaling sinabi ni Hong Dali, Nay, hindi pa ako nagsusuot ng pantalon. Hoy, namumula na ngayon ang alibughang anak natin. Tumawa ng malakas si Lan Roxy at naglakad palabas habang humihikab, naku, ang ganda talaga ng araw na ito. Napakasaya ko, asawa. Halika rito, magandang balita. Inilabas ni Hong Wigyo ang kanyang ulo mula sa pag-aaral, ano ang lahat ng kaguluhan na ito? Hindi ko pa tapos ang pagsusulat ng planong ito. Hindi ka maaaring magbiro tungkol sa isang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Maaari kang lumapit sa akin kaagad kung nagkakahalaga ito ng ilang bilyon. Ipinatong ni Lan Roxy ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing parang isang matandang Buddha, wala pang isang minuto, sisirain ko ang iyong plano. Hindi. Sheng, halika rito. Bamulong si Hong Wigyo at umakyat sa hagdanan, bakit ka nababalisa? Hindi ka kadalasang ganito. Makalipas ang isang minuto ay nakarating na siya sa study. Halos lumuwa ang mga mata ni Hong Wigyo mula sa kanyang mga socket, talaga o hindi. Sinabi mo na si Dali ay naging matanda na. Gumaling na ba siya? Paano ako magsisinungaling sa'yo tungkol dito? Si Lan Roxy ay nasa napakagandang kalooban. Habang umiinom ng tsaa, nagham siya, naku, sa pagkakataong ito, magkakaroon na tayo ng apo na hahawakan. Araw-gabi ang iniisip ko, at ito ang inaabangan ko. Naku, asawa, sinabi mo na kung lalaki, tawagin natin siyang Hong Julie Shing hindi. Sa tingin ko maganda ang pangalan, Dali, Julie, bagay na bagay. Hindi, si Hong Wigyo ay naglalakad pabalik-balik sa study habang ang kanyang mga kamay sa likod ay tuwang-tuwa, Hong Julie, ang pangalang ito ay nag-aalis ng limelight ni Dali, at hindi iyon maganda. Iniisip ng mga hindi nakakaalam na si Julie ang ama ni Dali, talagang hindi. Matagal siyang nag-isip, biglang huminto, hinawakan ang kanyang baba, at sinabing, ang anak natin, si Dali, ay dapat na mas nangingibabaw. Lagi akong nangangarap ng mga dragon at phoenix. Ang pangalang ito ay nangingibabaw at makapangyarihan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lan Roxy, paano kung may dalawa tayong anak? Hong Erlong. Napaisip si Hong Wigyo. Hindi man lang niya inisip kung magkakaroon ako ng 3 anak, magiging Hong Sanlong yun. Napangiti si Lan Roxy kaya napayuko, napakatanda mo at walang alam, mabuti, tingnan ko, pagdating ng bunsong apo, tatawagan siyang Hong Dotchoy. Hindi ko akalain na magiging interesante ito. Hong Dotchoy ang pangalan ng apo, at Chusui ang palayaw niya. Tama. Kung apo ang pangalang Hangda ang pangalan niya. Perfect. Ano ang pangalan ng apo? Tuwang-tuwang sinabi ni Hong Wigyo, kung gusto mo ng apo, tawagin natin siyang Hong Xiaofeng. Okay, ikaw ang bahala. Tuwang-tuwang sinabi ni Lan Roxy, hoy, asawa, pakikalkala agad kung mayroon bang anak na karapat-dapat sa atin. Dapat ay maganda ang pamilya ni Dali, at hindi okay kung hindi siya maganda. Napakabuti at gwapo ng pamilya namin na si Dali, kaya huwag mo siyang sisihin. Tulad ng inaasahan sa sarili niyang ina, ang tinatawag ng iba na alibughang anak, sabi niya. Napakahusay. Hintayin mo akong mag-isip tungkol dito.
Si Hong Wigyu ay nagsimulang maglakad-lakad muli sa pag-aaral, ang babaeng iyon mula sa pamilya Wang ay halos kasing edad ni Dali, ngunit hindi siya sapat na matangkad, kaya't huwag gawin ito. Well, ang isa mula sa pamilyang Liu ay 7 taong gulang pa lamang ngayon, kaya siya ay medyo mas bata. Titingnan ko at sasabihin sa kanya, gaano katagal bago siya mapanatili. Ang isa sa pamilyang Liu ay palaging walang karahasan. Ang pamilyang Hu ilang taon na ang babae ngayong taon. Tanong ni Lan Roxy, 16, tama ba? 16, medyo bata pa siya. Hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang baba, pero ilang taon na kitang hindi nakikita, at hindi ko alam kung maganda ba siya o hindi. Humingi ako ng mga larawan sa kanya nang makabalik ako. Si Muzin at Li Nianwei naman, sa tingin ko ay magagaling sila, kaya pinakiusapan ko si Dali na kunin sila. Hindi naman masama kung ang panganay kong kapatid na babae ang nag-aalaga sa kanya. Kung tutuusin, ang babae ay mas bata na. Buti na lang may 2 gintong brick. Okay, sa tingin ko rin ay maganda sila. Napaisip sandali si Lan Roxy at biglang nagtanong, nga pala, ano ang pangalan ng babaeng iyon mula sa pamilya Lin? Hatsune. Balita ko maganda siya. Bakit hindi mo pag-aralan ang isang iyon? Sa pagbanggit kay Lin Chuyin, tiyak na umiling si Hong Wigyu, hindi maganda ang babaeng iyon, para siyang tigre. Natatakot ako na magdusa ako kapag hinawakan ko siya ng husto. Ang babaeng ito ay walang gene ng emosyon at maaaring malaglag anumang oras. Hindi pa siya nakakangiti sa buong buhay niya. Mas nag-aalala si matandang Lin kaysa sa akin ngayon. Well, wag na muna natin isipin yun. Napayuko si Lan Roxy na natatawa at sinabing, okay, gusto lang naming maging masaya, kaya kailangan na naming sumuko. Ang dami niyan, di ba? Si Hong Wigyu ay tumingkayad sa lupa at naninigarilyo habang tumatawa, tama, bibigyan ko ang mga tagapaglingkod ng isa pang pulang sober ngayon, 10,000 yuan bawat isa. Nako, inaabangan ko ito. Hindi madaling hintayin ang araw na ito pagkatapos ng 8 taon. Habang nagsasalita siya, bigla niyang sinabi, bakit, haha. Sa silid-aralan ng Class Sham, Grade 2. Si Hong Dali ay nakahiga sa mesa at naglalaro sa kanyang telepono sa pagkabagot. Nakakatamad. Natapos ko nang basahin ang lahat ng mga bagong nobela. Ang mga taong ito ay mabagal sumulat. Iyan ang sinabi ni Hong Dali, ngunit sinabi rin ni Hong Dali alam mo, ang bagay na ito ay hindi maaaring gawin ng mabilis kahit na gusto mo. Kung isulat mo ito ng masyadong mabilis, ito ay magiging matubig at hindi magandang basahin. Dami o kalidad, ang mga ito ay magkasalungat sa industriya ng nobela, at mahirap pag-isahin ang mga ito. Kalimutan mo na ito, tingnan natin ang ibang bagay, inip na inip ni Hong Dali ang mga pahina. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagningning ang kanyang mga mata, maganda ang pamagat ng librong ito. Tingnan mo. Pagkaraan ng 10 minuto, si Hong Dali ay ngumiti ng husto, bagaman ito ay mas masahol pa sa mga aklat na iyon, kahit papaano ay maaari kung harapin si Nie. Tingnan natin. Ang isang pinuno ng alyansa ay direktang winasak ito. Pagkatapos, ilang sandali, hindi masama ang aklat na ito, mangyaring bigyan ako ng gantimpala. Makalipas ang kalahating oras, haha, bihira lang makakita ng ilang librong mababasa ko, bigyan mo naman ako ng isa pang reward. Sa pangkat ng klase, Ling Ye, kung titingnan ang ekspresyon ni Brother Dali, malamang na nakakita siya ng isa pang magandang librong babasahin. Duzinzan, bilang daliri ko lang at alam kung may isa pang magandang libro kamakailan. Mga kapatid, halika na. Jijiruo, nagsimula na ulit si Young Master Dali, haha. Langhao, isang grupo ng mga natalo. Ling Ye, kung patuloy kang magsasalita, hahampasin kita. Duzinzan, Young Master, liligawan ko ang asawa mo ngayon din. Langhao, hindi, sumuko ako. Makalipas ang 1 oras. Ang mga kaibigan sa libro sa dulo ay nagsimulang sumabog muli. Kabilang sa mga pangunahing grupo ng mambabasa. Reader 1, tingnan mo, ang mga bayani na iyon ay muli. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang sila nagbabasa ng mga librong iyon, mayroon pang ibang mga libro. Reader 2, fuck me. True or false, bilisan mo manood. Mga kapatid, bilisan mo at panuurin ang saya. Reader 3, ang mga librong ito na gusto ni Shenhao ay angkop sa aking panlasa. Susuriin ko sila. Kumilos ka, siguradong malaking eksena ito, hintayin mo ako. Makalipas ang 2 oras. Ang mga mambabasa mula sa ibang mga site ng libro ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan. Ang Reader 1 mula sa labas na site ay nagsabi, ang mga bayani sa dulo ay kumikilos muli, lahat ay nanunood ng mabilis. Sinabi ng Reader 2 mula sa labas na site, nabasa ko na ang ilan sa mga librong hinahanap nila dati. Ang ganda. Halika, may pagkain para sigurado sa oras na ito. Ang ikatlong mambabasa mula sa istasyon sa labas ay nagsabi, lahat, makipagsabayan at manatili sa porma sayon. Pupunta ako at magparehistro muna ng vest. The 4th reader from the outside station, hindi mo pa nagagawa. Nasaan ang registered vest? Ilang araw ko na itong binabasa. Ang ganda talaga ng libro, at nagantihan ko pa. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa mga magagaling na tao. Makalipas ang 3 oras. Kabilang sa mga pangkat ng may akda ng mga pangunahing site ng libro.
Author 1, lumabas na naman ang mga bayani sa finish line. Kung hindi, pupunta ako doon at magbubukas ng libro. Author 2, wow, ha, gumawa ako ng bitag doon. May 6 na leader ng alyansa ngayon. Bibigyan kita ng 500 yuan para sa bawat leader ng alyansa. Author 3, tingnan natin. Kung hindi ito gumana, maghuhukay ako ng butas. Hindi ko kaya. Pangwakas na punto, opisina ng pangkalahatang tagapamahala. Ang sekretarya ay tumayo sa harap ng mesa ni Mr. Yang at nagulat, Mr. Yang, Master Dali at ang iba pa ay nagsimulang manalo muli sa mga leader ng liga. Tingnan mo. Hindi man lang inisip ni Mr. Yang, hindi na kailangang magtanong. Humanap ka agad ng makakagastos ng pera. Oo, tawagan ang Marines. Sa lalong madaling panahon, ang mga pangunahing lugar ng pagsusuri ng libro. Marines 1, halika, mga kapatid. Marines 2, Roger. Makalipas ang 5 oras. Kalihim, Mr. Yang, ang kasalukuyang trapiko ng aming website ay, na. Mr. Yang, magkano na? Kalihim, lumampas na ito sa 300,000 ipmark bawat araw, at mabilis pa rin itong tumataas. Nitong mga nakaraang araw hindi bababa sa 70% na higit pang mga may akda ang nagbukas ng mga bagong libro sa aming site ngayon kaysa dati. Sa nakalipas na 3 araw, nagbukas kami ng humigit kumulang, higit sa 1,000 aklat. Mr. Yang, ito ay talagang isang eye-opener para sa akin. Pumunta at magtanong. Mas magaling siyang gumastos ng pera kaysa sa akin, ano ang susunod kong gagawin? Sabi. Opisina ng Business Manager. Secretary, maaari siyang gumastos ng pera. Ah hindi, Mr. Son iyon. Tinatanong ka ng General Manager, ano ang susunod nating gagawin? Si G. Zhang Wenyang, na marunong gumastos ng pera, ngayon nakolekta na ng Young Master ang lahat ng librong binabasa niya. Magkano? Kalihim, ang Editor-in-Chief Tang ay kasalukuyang namamahala sa ilan sa kanila, at nagbigay sila ng maraming rekomendasyon. Kasalukuyan silang sikat, at ang mga koleksyon ay higit sa 30,000, at ang maganda ay halos 50,000. Zhang Wenyang, bueno, ang mga pangunahing rekomendasyon sa pag-click at pag-click ay mabuti, tama ba? Kalihim, sa kasalukuyan, ang pagtaas ay medyo mabilis, na may higit sa 1,000 koleksyon araw-araw. At ang mga subscription ay lumalaki din ng napakabilis. Ha! Huminga ng malalim si Zhang Wenyang, simulan na natin ang mga advertisement na nakontak natin noon. Tandaan, gusto kong makita ang napakaraming ad, at tatamaan ko sila ng gusto, kahit sa 3 milyong dolyar. Okay. Secretary, napahawak ako sa dibdib ko at lumabas na. Sa silid-aralan ng Class Sham, Grade 2. Tumunog na ang bell para sa pagtatapos ng klase, at iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan at sinabing, ang sarap ng tulog ko. Hindi ganoon kadaling hanapin ang librong ito. Nako, sa wakas nakahanap na rin ako ng ilang libro, at mahahanap ko pa rin sila. Harapin natin ito. Pumunta sa banyo at magpahinga. Tumayo siya at lumabas, ngunit habang papunta sa banyo, nakasalubong niya si Liu Mingcheng, na nasa ikalawang baitang din. Nang makita ni Liu Mingcheng si Hong Dali, tinaas niya ang kanyang mga kamay at hehe. Ngumiti siya ng kakaiba at sinabing, Oy, hindi ba ito si Hong Dali? Saan mo balak pumunta? Nagtawanan din ang mga kaibigan sa paligid niya, nakatingin sa mga mata ni Hong Dali na may mahusay na schadenfreude. Ngumuso si Hong Dali, pumunta ka sa banyo. Hindi mo mahuhulaan ang napakalinaw na sagot. Labis akong nagdududa sa iyong IQ. Punta ka sa banyo, hahaha. Itinaas ni Liu Mingcheng ang kanyang mga kamay, ngunit tumawa. Pagtingin sa eksena, medyo natuwa siya, noong si Master Dali ay nagpunta sa banyo noon, hindi ba't kailangan niyang hilingin sa isang tao na linisin ang lugar? Maaari ba siyang pumunta mag-isa ngayon? Sa totoo lang, curious talaga ako, pantay-pantay ba ang iyong buhok? Blanko ang tingin ni Hong Dali. Tumingin siya kay Liu Mingcheng na may ekspresyon sa mukha, nagpalit ka ba ng sasakyan? Hoy! Mariin na kinamayan ni Liu Mingcheng ang kanyang nakataas na mga kamay, hindi ako kumibo. Mangyaring magpatotoo na hindi ako kumilos. Kakilakilabot ang aking mga kamay. Hinawakan niya ito. Proud niyang sabi, Hoy, wala ka nang magagawa sa pagkakataong ito, di ba? Kung bumagsak ka ulit, wala itong kinalaman sa akin. This time, humagalpak ng tawa ang mga estudyante sa paligid niya. Nagkibit balikat si Hong Dali nang walang pakialam, sino ang nagsabing babagsak ako? Curious lang ako kung anong uri ng kotse ang pinalitan mo sa pagkakataong ito. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Hong Dali ang toilet sign sa harap at pagkatapos ay kay Liu Mingcheng, siya nga pala, pupunta ka ba talaga sa banyo, o nandito ka lang para kainisan ako dahil busog ka na? Sa tingin ko hindi ka sapat. Siyempre pupunta ka sa banyo, sabi ni Liu Mingcheng na may kakaibang ngiti. Siyempre, sobrang curious ako kung ang kaklase na si Hong Dali, na laging kailangang linisin, ay nagpatubo ng lahat ng kanyang buhok. Oh, ang taong ito ay maaaring maliit sa anumang bagay, ngunit ang bagay na iyon ay hindi dapat maliit. Oh, direktang sabi ni Hong Dali. Pagpasok sa banyo, ang iyong mga libangan ay talagang nakakainip. Sumulyap si Liu Mingcheng sa mga taong nakapaligid sa kanya, at napakalinaw ng kahulugan,
sundan siya para makita kung gaano kalaki ang ari ni Master Dali. Kabanata 10 ang bagong palayaw ni Brother Dali. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa banyo sa marangal na paraan, na umaakit sa mga nakapaligid na estudyante na magtinginan, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Gayunpaman, si Hong Dali ay may malakas na background, kaya walang nag-aalala na siya ay bugbugin sa banyo. Ito ay isang bagay lamang ng mga pag-aaway sa salita. Ang sinumang nang ahas na hawakan ang ganap na pamamahala ni Hong Dali ay naghahanap ng kamatayan, at kahit ang hari ng langit ay hindi siya mailigtas. Pagkapasok sa banyo, ngumuso si Hong Dali at binuksan ang pinto ng kanyang pantalon. Si Liu Mingcheng ay sadyang lumapit sa kanya, humarap sa urinal, at ninisyan sa kanyang puso, "Naku, ang batang ito ay mukhang napakapayat, at ang kanyang ari ay hindi dapat malaki. Sinabi ko sa mga talunan na ito na maghanda. Hintayin mo lamang na mailabas ang kamera sa sandaling maalis ang kanyang ari." Ha. Pagdating ng panahon, ang epekto ay magiging mahusay. Nag-isip siya habang inilalabas ang maliit na ibon, na hindi gaanong kalaki sa kanyang hinlalaki, at pagkatapos ay naghintay. Ipinakita ni Hong Dali ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi man lang siya nilingon ni Hong Dali, ibinabalang niya ang kanyang pantalon, at saka tumambad sa kanyang napakayabang na higanteng ibon. Isang tingin lang ni Liu Mingcheng at takot na siyang umihi, takot na talaga siyang umihi. Hindi niya napigilan ang tubig sa katawan at ibinuhos iyon. Sa sandaling ito, ang mga masasamang Liu Mingcheng sa paligid niya ay kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Si Liu Mingcheng ay nababalot ng malamig na pawis, at gusto niyang tumalikod upang harangan ang kanyang ibon. Sayang naman at naging mabagal pa rin kung tutuusin. Mabilis at masayang umihi si Hong Dali, humihigop ng kanta sa kanyang bibig. Casual niyang sinulyapan ang maliit na ibon ni Liu Mingcheng nang walang sinasabi. Nanginginig ang buong katawan niya, saka dahan-daang itinaas ang pantalon at huminga ng malalim. Buti na lang, okay, hindi nag-react ang lalaking ito. Pakiramdam ni Liu Mingcheng ay parang nilibot niya ang pintuan ng impyerno, at ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Sa kasamaang palad, masyado pang maaga para sa kanya para maging masaya nang lumabas si Hong Dali, bigla siyang ngumiti ng kakaiba, haha, pagkatapos ay umungol siya habang naglalakad, na may boses na hindi malakas ngunit hindi sapat para marinig niya, ang lalaking ito lahat ay maaaring maliit, ngunit ang bagay na iyon ay hindi dapat maliit. Namumula ang mukha ni Liu Mingcheng at gusto niyang matamaan siya hanggang mamatay. This time, nakakahiya talaga. Ako naman. Hindi nagtagal, narinig sa buong banyo ang mga hiyawan ni Liu Mingcheng. Nagtinginan lahat ng mga estudyante sa paligid nila, nagtataka kung ano ang nangyari. May gustong magtanong, "Hoy, alam mo ba kung ano ang nangyari? Bakit si Master Liu Mingcheng ay sumigaw ng napakalungkot?" Sa oras na ito, isang lalaking estudyante ang palihim na palihim. Lumabas siya ng banyo at bamulong, "Hindi mo nakita ang eksenang iyon ngayon lang. Napakagaling ni Master Dali. Anong problema? Sabihin sa amin kung ano ang nangyayari." Oo, anong nangyari? Anong nangyari? Liu Mingcheng. Binugbog. Narinig si Liu Mingcheng na nagsabi, "Tao, lahat ay maaaring maliit, ngunit hindi ito dapat maliit, at iba pa. Ano ang ginawa ko, at pagkatapos ay ang pusa ay nakasilip sa loob. Anong mali? Ang mga mata ng lahat ay mas maliwanag kaysa sa mga bangilya, sabihin mo. Nakita ko noon. Isang kaklase sa banyo ang nagsabi, ang bagay na iyon ni Master Dali ay tiyak na isang higanteng ibon. Hindi ko pa ito nakita dati kapag ito ay napakalaki. Ang ibon ni Liu Mingcheng ay hindi gaanong kaliit, ngunit kung ikukumpara kay Master Dali, ito ay isang maliit na ibon. Holy shit! Ganon ba talaga, Katikot? Totoo naman na ang cute niya talaga, sabi ng isang kaklase sa banyo, tandaan mo na laging kailangan niyang Master Dali na linisin ang lugar kapag pumunta siya sa banyo, di ba? Noon, akala nating lahat ay napakaliit ng kanyang ibon para maglakas loob na makakita ng mga tao, ngunit ngayon ay tila napakalaki na niya para matakot. Nakakatakot. Oo, mukhang mali ang iniisip nating lahat. Si Master Dali ay natatakot na masira ang ating pagpapahalaga sa sarili. Ito ay para sa ating ikabubuti. Sino bang may sabing hindi totoo? Lagi ko siyang sinisisi dati. Nagulat siya, itong lalaking ito, nakakasakit talaga ng tingin sa sarili niya ang makitang eksenang ito. Napakalungkot ni Liu Mingcheng sa pagkakataong ito. Kapag nakikita ang eksenang ito, nako, takot siyang mag-shopping. Sabi ng kaklase sa banyo. Lagi nang ipinagmamalaki ni Liu Mingcheng na malaki ang kanyang titik. Naaalala mo pa ba noong nagbabasa ka ng comics? Ang amo ng kontrabida ay si Dio Brando. Gustong-gusto ni Liu Mingcheng ang kontrabida na iyon, at lagi niyang ipinagmamalaki na mas malaki ang kanyang ari. Kaya binansagan niya ang kanyang sarili na, daw ang kanyang sarili ay nahuhulog sa gulo kaysa kay Dali. Siguradong kapatid niya ito. Oo, tama, tinatawag itong Big Bird, not lazy. Magandang palayaw iyon, magandang palayaw. Huwag maging tamad, magtrabaho ng husto. Nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Ang balita sa campus ay napakabilis na naihatid. Hindi nagtagal, nagsimulang lumipad sa buong kalangitan ng napakaraming tsismis.
Bilang ang pinakakahanga-hangang hari ng taon, nagkaroon si Hong Dali ng ilan pang mga palayaw sa isang iglap, tulad ng Hong Big Bird Not Lazy, Brother Bird, at iba pa at iba pa. Ang unang sinasabi ng mga tao kapag nagkikita sila ay karaniwang, "Hoy, narinig mo ba? Si Kuya Dali ay isang higanteng toro, isang malaking ibon, talagang isang malaking ibon." Matagal ko nang alam na hindi pangkaraniwan para kay Brother Dali na pumunta sa banyo para linisin ang lugar. Ngayon, tila, ginagawa niya ito para pangalagaan ang ating pagpapahalaga sa sarili. Ang laking ibon. Hindi ba tamad? Nako, nakakahiya pero Kuya Dali, ganoon ba talaga kalaki ang bagay na iyon? Iyan ay hindi totoo, ayon sa mga saksi sa eksena. Kumpara sa maliit na ibon ni Liu Mingcheng, ito ay tiyak na isang higanti. Ang palayaw na ito ay kamangha-mangha. Nako, napakalaki. Ito, nakakahiya talaga. Little girl, you're in love. Gusto mo bang subukan? Hindi. Hindi. Tsaka, paano may in love si Master Dali sa akin? Naglakad si Liu Mingcheng sa campus na may asul na mukha, at sinabi ng mga tao sa paligid niya, "Tingnan mo. Si Xiaozin, Bulazy? Nako, nakakaawa." Ang suntok na natanggap niya sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa huling beses na nabangga ang sasakyan. "Ugh. Halika, bilisan mo, Xiaozan, Bulazy, papunta dito, mag-ingat na nababaliw siya." Oo, kahit sinong tamaan ng gusto ay siguradong masama ang loob. Oh, nakakaawa. Bakit? Malapit nang bumagsak si Liu Mingcheng, paano naging napakalaki ng bagay na iyon? Imposible ito, halatang imposible. Napakapayat niya, at mahigit 1.75 metro lang ang taas niya. Oh, paano naging ganoon kalaki ang bagay na iyon? Hindi ito makaagham. Nabulag lang ako. Naiinip na nakaupo si Hong Dali sa silid-aralan, nagbabasa. Sobrang galing ni Kuya No. Hong Danyao, inggit ka sa akin. Sino ang nagsabi na hindi ito ang kaso, Danyao, iyon ang pinakamataas na pangarap ng bawat tao. Hong Dali, ang mga taong ito. Ano ang sinabi ng lalaki? Ito ay hindi maipaliwanag. Anong malaking ibon ang hindi tamad? Sino yun? Pagkatapos ay tumingin siya sa oras at sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting sigla, malapit na matapos ang pag-aaral. Hindi ko akalain na makakapag-shooting ako sa gabi. Haha. Si Su Hao ay isang ordinaryong mag-aaral sa high school na nakabisado sa mababang antas ng model analysis, ng mapagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, nang bumuo siya ng isang modelo ng karakter sa kanyang isip at pag-aralan ng mga kakayahan ng kalaban, isang panatikong kaisipan ang umuugong sa kanyang isipan. Kung itinatag niya ano ang mangyayari kung gagawa tayo ng modelo ng buong mundo. Ibig sabihin kaya niya kontrolin, mundo, hangganan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.